Okay? Ang topic natin ngayon ay ang RA 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Okay po? Pag sinabi nating Magna Carta, tatlo ang keywords mo. Rights, privileges, and benefits. Makinig na mabuti kasi mga pag-uusapan natin ngayon mga karapatan, pribileyo at benepisyo ng mga guro sa public schools. Ano po? O first question, kapag tinanong, pwede ba ang batas na yan sa lahat ng teachers sa private schools? Ang sagot natin ay hindi pwede. Kasi nakalagay sa batas, sa title, Magna Carta for Public Schools Teachers. Pero question, lahat ba ng teachers sa public schools pwede? Ang sagot natin ay hindi. Hindi po kasama dyan ang mga teachers sa state, universities, and colleges. Yung mga nasa tertiary level kahit na sila ay nasa public schools. Question sir, sino lang po pala ang mga tinutukoy ng mga public school teachers? Ang sagot natin ay yung mga nasa basic education. At kapag sinabi natin basic education, ang keyword natin dyan ay KESAS. Anong ibig sabihin ng KESAS? K, kindergarten, E, elementary, S, secondary, A, ALS, and S, special education. So, yun lang po yung mga kasama sa public school teachers sa basic education. Hindi po kasama doon yung mga teachers sa state, universities, and colleges kahit pa sila ay nasa public schools. Gets ba yung teachers? Sige, pag-usapan natin yan ng mga features ng Magna Carta for public school teachers. O kapag tinanong, ilang oras po nagtuturo si teacher sa loob ng classroom? Ang sagot natin ay 6 hours. Pero question, ilang oras dapat si teacher nasa loob ng school? Ang sagot natin ay 8 hours. Pero question, ano pala sir ang ginagawa sa remaining 2 hours? Ang sagot natin ay preparation for the next activities, for the next classes, or kaya naman administrative tasks. Kasi si teacher may iba pang trabaho bukod sa pagtuturo, tama? So yung ibang trabaho niya bukod sa pagtuturo, ginagawa niya sa remaining 2 hours. Gets ba yung teachers? Question, yung 6 hours na pagtuturo ni teacher sa loob ng classroom, pwede ba yung dagdagan? Halimbawa, pumunta si principal sa classroom mo. Sabi ni principal, ma'am, baka pwedeng dagdagan natin yung oras ng pagtuturo mo. Baka instead na 6 hours, gawin natin ma'am na 8 hours. Kasi ma'am, sobrang dami ngayon na nag-enroll sa school natin. Pero same lang ang number of teachers. Question, as a professional teacher, dahil kailangan ng eskwelahan yung tulong, oras at serbisyo mo. Kukunin mo ba yung dagdag na oras ng pagtuturo? Ang sagot natin ay yes. Pero kapag kinuha mo yon, dinadagan yung oras ng pagtuturo mo, dito na po yung papasok yung tinatawag natin na overtime. So si teacher pala may OT. Question, may bayad ba yung OT? Ang sagot natin ay yes. Ilang percent? 25%. Bakit? Simple lang. Kasi professional ka, dapat bayad yung oras ng pagtuturo mo. Gets ba yung teachers? O example, halimbawa, teacher 1 ka. Diba ang sahod ngayon ng mga teacher 1 ay nasa 30 to 31,000. Tama? O sabihin lang natin 30,000. So, yung 30,000, dadagdagan nyo ng 25% ng 30,000 kasi may overtime pay. O, ano ba yung 25% ng 30K? Ang sagot natin ay nasa 7,500. So, yung 7,500, idadagdag yon sa 30,000 kasi nga may overtime pay ka. So, 30,000 plus 7,500, ang magiging sahod mo na ngayon monthly ay 37,500. Okay lang, di ba? Dinagdagan yung oras ng pagtuturo mo, pero dinagdagan din yung sahod mo. Kasi professional ka, dapat bayad yung oras ng pagtuturo mo. Gets ba yung teachers? Pangalawang pag-usapan natin ay ang special hardship allowance ng mga teachers. Ano po? So ito po yung hazard pay ng mga teachers. Pero ang term lang natin ay special hardship allowance. O from the term hardship, ito po yung difficulty. Ina-apply yan kapag si teacher nakakaranas ng difficulty pagpunta sa eskwelahan, o kaya naman habang nagtuturo sa eskwelahan, o kaya naman pag-uwi galing sa eskwelahan. O for example, sabihin natin si teacher, naglalakad 3 hanggang 5 oras para makapunta sa mga bulubundok ng eskwelahan. Question, difficulty ba yun sa part niya? Yes or no? Ang sagot natin ay yes. Pero question, totoo ba talaga mayroong mga teacher naglalakad 3 hanggang 5 oras? Ang sagot natin ay yes. May mga dokumentary na po na nagpapatunay na mayroong mga teachers na nakakaranas talaga ng difficulty. So kapag tinanong, sino nag-a-apply ng special hardship allowance? Ang sagot natin ay teacher. Kanino nag-a-apply? DepEd. Kapag na-assess si DepEd na nakakaranas si teacher ng difficulty, ilang percent ang dagdag sahod niya? Ang sagot ay 25%. So yung hazard pay natin ay may 25%. Same lang po ang computation nito sa overtime pay ng mga teachers. So, halimbawa, teacher 1 ka. Ang sahod mo, 30,000. O ano yung 25% ng 30K? 7,500. So, idadagdag yung 7,500 sa 30K. 30K plus 7,500, ang sagot natin ay 37,500 na ngayon. Buwan-buwan ang sahod mo kasi meron kang hazard pay. Malinaw ba yung teachers? Next sa pag-uusapan natin ay free physical medical examination. Kasi po ang Magna Carta, may binibigay din po na libreng physical medical examination sa mga teachers. Kasi minimake sure na dapat ang mga teachers
physically and mentally fit. So dapat ang gobyerno merong provision yung batas na dapat minimake sure na mga teachers ay fit to teach the subject. That's why po may binibigay na libreng physical medical examination sa mga teachers. Taon-taon po yan libre at walang bayad. Pag-usapan natin yung study leave ng Magna Carta for Public School Teachers. O from the word study leave, ito po yung magli-leave ka para mag-aral. Ano po? Pwede po yan sa loob ng Pilipinas or pwede naman sa ibang bansa. Halimbawa, gusto mo mag-masters o kaya mag-doctoral, pwedeng-pwede po ang study leave ng Magna Carta for Public School Teachers. Pero ganito ha, yung study leave, hindi po siya right. It's a privilege. Pribilehiyo. Bakit? Kasi pag sinabi nating pribilehiyo, may mga requirements. At ang magic word ay 7 years. Ibig sabihin, makakapag-apply ka lang ng study leave kung 7 taon ka munang nagtuturo sa loob ng DepEd. Question, pwede ba dito ang 3 years pa lang nagtuturo? Hindi. 5 years? Hindi pa rin. 10 years? Pwede na. 15 years? Pwede pa rin. At kapag tinanong, ilang taon valid ang study leave? Ang sagot natin ay 1 year. At sa loob ng isang taon, ilang percent ang sahod mo? 60% of your monthly salary. Ibig sabihin, ang kinagandaan ng study leave, kahit nawala ka sa Pilipinas, kahit hindi ka dito nagturo, nasa ibang bansa ka, may papasok pa rin sa ATM mo ng 60% of your monthly salary. For example, halimbawa gusto mo mag-master sa ibang bansa, sa Amerika, sa Harvard. Wow! Di ba? So, ibig sabihin, kahit nawala ka sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa ka, ang ginagandahan nito, may papasok pa rin sa account mo ng 60% of your monthly salary. O example, halimbawa sabihin natin teacher 1 ka, ang sahod mo ulit 30,000. So ano ba yung 60% ng 30K? Ang sagot natin ay 18,000 mahigit. So ang ginagandahan nito, kahit nawala ka sa Pilipinas, may papasok pa rin sa ATM mo ng 18,000 which is monthly yan pumapasok. Ano po? Pero ganito ha, so ang sabi, ang study leave valid lang for 1 year. Ay ang masters, 3 years yan. Ibig sabihin, sa loob ka lang ng isang taon may sahod. The second year, the third year, wala ka na pong sahod. Gets ba yung teachers? Pero ganito ha, there is an exemption to the rule. Possible na 3 years ang masters mo, 3 years ka ding may sahod. Basta may tinatawag na special permit. Sino nagbibigay nun? Secretary of Education. Ano po? So, sir, bakit ba sir may binibigay na special permit? Simple lang. Kasi meron mga teachers na magagaling. So, yung mga magaling na teachers, ginagawang scholar ng gobyerno. So, ginagawa silang skala. 3 years yung masteral nila sa ibang bansa, so 3 years din silang may sahod. Pero kapag tapos na nila yung degree nila, graduate na sila, pag uwi nila sa Pilipinas, may return of service. Tumulong din sila sa magpapaasenso ng Republika ng Pilipinas. Gets ba yung teachers? Pero kapag wala kang special permit, 1 year lang yung validity ng study leave mo. 1 year ka lang may sahod. Pero kapag may special permit, ilang taon yung program of study mo, yun din po yung marireceive mo na salary. Gets ba yung teachers? Next na pag-usapan natin ay ang salary scale ng mga teachers. Kapag sinabi natin salary scale, yung pagtaas ng sahod ng mga teachers. Kasi hindi naman po stagnant yung salary ng mga teachers sa DepEd. No? So may tinatawag na pagtaas, yung salary scale. At ang nakalagay sa batas, may increment of every 3 years. Ibig sabihin may pagtaas daw ng sahod ng mga guro kada 3 taon. Pero sinasabi ng batas, dapat daw ang rating ni teacher ay satisfactory. Question, sir, sino ba nagsasabi kung satisfactory yung performance ni teacher? Si principal. Kasi si principal ang nag-evaluate sa mga teachers. Ano po? So, dapat sa mata ni principal, naging satisfied yung performance mo sa nakalipas sa 3 taon. Pag satisfied si principal sa performance mo, entitled ka for a salary increase. Gets ba yung teachers? Next na pag-usapan natin ay ang allowance sa mga teacher. Kapag tinanong ano yung allowance sa mga teachers, ang sagot natin ay COLA. Ano ibig sabihin ng COLA? Cost of Living Allowance. At kapag tinanong magkano yon? 10,000. Ano po? So sir, bakit ba sir may allowance? Simple lang. Kasi ang rason, nagbabago daw ang panahon, tumataas daw ang mga bilihin, at dapat daw maging competitive din ng mga teachers. Makasabay din sila sa pagbabago ng panahon. Therefore, may binibigay na allowance sa gobyerno, COLA, Cost of Living Allowance. Magkano yon? 10,000. By the way, yung 10,000, hindi po yan monthly. Ano po? So, sa loob na yan ng isang taon. Isang taon, may 10,000 ka. So, dati, 7,500 lang yan. Tinaasan po yan, ginawa na siyang 10,000. Last sa pag-uusapan natin ay ang indefinite sick leave. Pag sinabi natin indefinite sa mathematics, it means no proper time or no exact value. So, ibig sabihin, ina-apply yung indefinite sick leave kapag may karamdaman ka, pero hindi mo alam kung kailan ka malulunasan. Pero sabi sa batas, i-apply mo lang yung sakit mo if your disease requires more than 1 year of treatment. O ibig sabihin, dapat yung helang mo or yung sakit mo ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang taon na gamutan. Question, sir, ano ba yung mga sakit that requires more than 1 year of treatment? Kasama dyan ng cancer, kasama dyan ng tumor, kasama dyan ng leukemia, or any form of disease. Basta may certification coming from your medical doctor
that your disease requires more than 1 year of treatment, entitled ka for an indefinite sick leave of absence. Gets ba yung teachers? O yun lang po yung pag-uusapan natin sa Magna Carta for Public School Teachers, mga karapatan, pribileyo at benepisyo ng mga guro sa public schools. O sana po nakatulong yung video. And then kung nakaabot ka sa parte ng video ito, laking tulong kung pakilike naman ng video, isang pindot lang naman yan. And then by comment naman kung taga saan ka, anong division ka ng DepEd para alam ko hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang po. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.